Parang kakaunti. Para bang maraming wala. Pumasok na po tayo sa huling huling buwan ng taon. Ramdam nyo na ba na December na? May feedback? Nagpi-feedback ako, Brother B. Yan, welcome po natin yung kapatid ni Sister Belen at ni Sister Melba. Tama? Ano may pangalan mo, Sister? Lian? Wow. Halata naman iisang hulmahan. Halata naman, nakikita yung similarities na galing sa isang hulmahan. Amen? Welcome po sa church at sabi nga nagpapasalamat kami at binuksan ng Lord ang puso mo para dumalo sa gawain na. Amen? Kasi talagang ang Lord ang magbubukas ng puso ng kanyang mananamba. Amen? Papalapit na, napapalapit. Natatalo na tayo sa 2026. Na-excited na ng 2026. Dapat araw-araw excited. Nasa 2025 pa lang, pero ang isip natin 2026 na. Kaya ipanalangin natin kung ano ang magiging tema ng Lord para sa ating iglesia sa 2026. Pero ngayong taon, nandito pa rin tayo sa enlarge our territory. Amen? Nararamdaman ba na nilalakihan na ng Lord yung teritoryo natin? Parang hindi kumbinsido. Isa lang masasabi ko, ramdam na ramdam yan sa children at saka sa youth. Amen? Mas magaling silang mag-imbita. Dapat lahat tayo magaling mag-imbita para kay Lord. Amen? Amen? Pero pa isa-isa man, dala-dalawa, natutuwa tayo na mayroong dinadala ang Panginoon sa kanyang kaharian sa pamagitan ng iglesia dito sa CLGN. Para ngayong December, ang ating theme ay Celebrate Jesus. Amen? At kukunin natin yan, dampot-dampot mula sa aklat ng The Book of John, chapter 1. Madalas, sineselebrate natin ang Christmas, pero nakakalimutan natin yung Diyos ng Pasko. Amen? Kung bakit tayo may Christmas, kung bakit tayo may sineselebrate tuwing Christmas. Bagamat hindi man, sabi sa mga pag-aaral, hindi masasabi na December yung tunay na kapanganakan. Sabi ng mga nag-aaral, malamang ay ito ay, kasi ang season nila 4, sa atin 2 lang. Tag wet and dry lang. Tag-ulan at tag-araw. Tama? Pero sa kanila, 4 yung kanilang season. Meron silang, pag December sa kanila kasi winter. Ibig sabihin, ito ay taglamig, nagyeyelo, matinding lamig. Pero nung panahon na yon, may mga nasa labas na shepherd na kung ito talaga ay winter, malamang walang
mga tupa na nasa labas at walang nagpapastol na nasa labas. Amen? Gayunpaman, isa lang ang katotohanan, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya ang ise-celebrate natin yung buong December kung sino si Jesus. Minsan ba naiisip ninyo, sino ba si Jesus sa buhay ko? Paano ba nabubuhay si Jesus sa buhay ko? Ayan yung mga kaisipan at dapat malinaw talaga sa bawat isa, sa bawat anak niya, kung sino si Jesus sa kanyang buhay. Kung sino si Jesus na kanyang sinasamba at kung sino si Jesus na kanyang hinihintay. Diba? Hinihintay nyo ba ang pagbabalik ng Panginoong Jesus? Dapat. Kasi iyon yung iyon yung hinihintay, iyon yung kapag-asahan ng bawat mananampalataya. Siya ay muling magbabalik para sunduin tayo at iuwi sa kanyang kaharian. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoong Jesus. So meron tayong 4 na pag-aaral tungkol sa Panginoong Jesus. Ito ay patuloy nating bibigyan ng linaw para pare-pareho tayo ng kaisipan patungkol sa Panginoong Jesus. At tulad nga nung inaral natin, dapat meron tayong isang kultura, isang pananampalataya, isang kapare-parehong kaalaman tungkol sa katotohanan sa plano ng Diyos, sa Diyos mismo, at sa hinaharap ng mga mananampalataya. Basahin natin mula sa aklat ng John chapter 1, verses 1 to 2, tapos tatalon tayo sa 14, verse 14. Pero maganda basahin niyo yung kabuuan at saka natin babasahin yung Tagalog version. In verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Ilang beses na binanggit yung Word? Kung ngayon lang nagbilang. 3 beses. Sino ba yung Word na pinapatungkulan dito? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sa simula pa lang, nandoon na ang Panginoong Jesus. Kaya walang magsasabi na hindi siya Diyos, hindi siya kasama ng Diyos, at hindi siya galing sa langit. Talon tayo sa verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Yung salita na nasa simula pa, bago palikhain ang mundo, nandoon na kasama ng Panginoong Diyos Ama, at siya ay naging tao at nabuhay bilang isang tao. Ito madalas nagkakamali dito yung mga ibang nag-aaral ng salita ng Diyos kasi ito yung pinanghahawakan nila na tao lamang si Jesucristo. Amen? Kaya nga may isang nagpapakilalang pastor na siya daw yung Jesus ng bagong henerasyon. Siya ang sinugo ng Ama. Siya yung anak ng Diyos. Iisa lang ang Jesus na pinadala ng Panginoong Diyos Ama at walang iba yan, kundi yung Jesus Christ na ating sinasamba. Basahin natin mula sa magandang balita, Biblia. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama
Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Ito yung malinaw na mababasa natin sa Biblia ng pagpapakilala patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya pag-aaralan natin ngayon, sino ba si Hesukristo? Paano ba natin siya dapat kinikilala? Paano natin siya dapat sinasamba? Paano natin siya dapat pinaglilingkuran? At kaya yan ang binigay na tema ng Panginoon kasi Jesus is the reason we celebrate this season. Madalas nakikita natin yan sa post sa mga social media. Pero nasa puso ba? Totoo ba sa buhay nila? Tingnan mo ngayon, pagtungtong ng December, abalang-abala ang mga tao. Saan abala? Sa paghahanda, sa pagsa-shopping, pamimili ng pamasko kung may pambili, pamimili ng regalo. Yung iba, business ang pinaghahandaan. Kasi mabili tuwing Pasko, hindi ba? Amen. Pero sa buong paabalahan nila, nagbigay ba sila ng panahon? Nagbigay ba sila ng tamang pagbibigay ng oras para sa dahilan kung bakit tayo mayroong Pasko? Amen? Nung bata kami, excited rin pag Pasko dahil hindi kami madalas nagkakaroon ng mga bagong damit at sapatos. Kung magkakaroon man kami ng bagong damit at sapatos, tuwing Pasko lang yon. At iba sa inang, kasi terno-terno kami. Iisang tela ang at pag matindi ang madalas siya mismo ang nananahi ng aming pamasko. Amen? Maganda nga naman tingnan. Uso ba sa inyo, pinagteterno-terno nyo yung mga anak nyo? Diba, uso nga pati mga nanay yung tinatawag nilang twinning. Amen? Pero sabi nga pagtuunan natin ng pansin, ibigay naman natin yung nararapat para sa Panginoong Jesus, yung Diyos ng ating Pasko at dahilan kung bakit tayo mayroong Pasko. Kaya meron tayong 5 bagay na pag-aaralan. Ito ay nadadaanan na natin sa pag-aaral, pero ito ay sabi nga inilagay ng Panginoon sa isang pag-aaral para mas lumalim yung pagkaunawa natin patungkol sa Panginoong Hesukristo at kung paano nararapat na pakitunguhan natin siya, sambahin natin siya at ipamuhay natin siya. Kaya ang ating tanong na sasagutin, why we celebrate Jesus? Bakit ipinagdiriwang si Jesus? Sino dito pag birthday nagdiriwang? Kahit walang handa, nagdiriwang ka, pinagpapasalamat mo yung panibagong taon. At sino dito yung nagbe-birthday na may handa? Jessie, maghanda ka ba, Jessie? Kayo ni Papa? Kayo ni Daddy? Ngayon, celebrate natin yung Panginoong Jesus dahil napakaraming dahilan bakit natin nararapat na ipagdiwang ang ating Panginoong Hesukristo. Una, celebrate Jesus as the Son of the Most High. Isa itong pagpapakilala patungkol sa Panginoong Jesus. Kailangan malinaw sa atin na si Jesus
ay anak ng kataas-taasang Diyos. Pag sinabing Son of the Most High, pag inaddress na Most High, yun yung Diyos Ama. Sabi nga pare-pareho sila ng kapangyarihan, pero pagdating sa pagpapakilala, ang Panginoong Diyos Ama, siya yung Most High. Amen? Hindi natin maintindihan, kasi sabi nga simula pa lang kasama na ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung pagiging Diyos niya, walang katanganakan. Amen? Pero yung pagiging anak ng Diyos niya bilang tao, may katanganakan. Amen? In Luke chapter 1, verses 31 to 32, ito ay ang kausap ng anghel ay walang iba kundi sino? Mama Mary, mama ni Ate Norma. Si Mary. Amen. May isa nga akong ikinorek. Virgin Mary siya ng Virgin Mary. Sabi ko nung panahon nun, virgin siya. Nung ipinagbuntis niya ang Panginoong Jesus. Pero yung kapanahunan natin ngayon, hindi na siya virgin. Nagkaanak na nga siya, nanganak na siya, at nagkaanak pa siya ng iba pagkatapos ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Talagang ito na yung ibinigay na pangalan na para sa Panginoong Jesucristo. He will be great and will be called the Son of the Most High. Sa Tagalog, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mo Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. So malinaw na ang pagkakapanganak ng Panginoong Jesus ay hindi sa natural way, sa natural na kataraanan. Ang sinabi doon, kung babasahin natin yung susunod, sa pamagitan ng banal na spirito ay magaganap yung tinatawag na pagbubuntis. Amen? Hindi siya normal, kaya hindi normal yung kataraanan ng Diyos. Bakit? Espesyal yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Hindi maaring katulad lang nung normal na paraan ng tao. Kasi dapat makita yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos ang naging daan para siya ay maging tao. Amen? Pangalawa, ano ang dapat nating matutunan at ipagdiwang patungkol sa Panginoong Jesus? Celebrate Jesus as the Messiah. Ipagdiwang si Jesus bilang Mesiyas. Ipinanganak siya at siya'y anak ng pangako dahil siya ang pinili ng Ama para sa isang napakahalagang gawain. Siya ay pinili na itinuring na karapat-dapat para sa isang gawaing hindi magagawa ng sino mang tao. Amen? Siya lamang ang binigyan ng karapatan at siya lamang ang pinili para maging isang Mesiyas o Messiah. Madalas hindi natin ginagamit yung Messiah. Amen? Sa aming opisina, yung head ng security, ang apelido niya, Mesiyas. Ako, ang ganda naman ng apelido mo. Huwag lang pumasok sa ulo mo. Baka mamaya akala mo ikaw na yung Mesiyas katulad ng Panginoong Jesus. Amen?
Sabi ko, gamitin mo yung apelyido mo para maipakilala yung tunay, para maipakilala yung tunay na Mesiyas. Di ba? Ito yung mga pagkakataon na bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan kung paano natin maipapakilala ang Panginoong Jesus. Sabi niya, o nga po ma'am eh, sabi ko, pag may time ka, mag-usap tayo para makilala mo ng mas malalim yung Mesiyas na dala-dala mong apelyido. So, ipakilala natin at ipagdiwang natin ang Panginoon bilang isang Mesiyas. Ang sabi ng salita ng Diyos, mula sa Matthew chapter 1 verse 18, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Amen? Eh ngayon, may nabubuntis rin kahit walang natural way, itinatanim na lang. Amen? Kasi may ibang mga lahi, meron na rin sa Pilipinas, nagpapatanim. Halimbawa, ayaw mag-asawa pero gustong mag-anak. Dahil sa mga medical procedures, nagpapatanim ng sabi nga nagpapatanim para magkaroon ng anak. Amen? Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Hindi nabanggit dito yung word na Messiah sa English kasi hinanap ko yung patungkol sa kapanganakan ng Panginoon na binanggit na Mesiyas pero hindi nabanggit sa Filipino version. Kaya pero malinaw sa mga English version noong ipagbubuntis pa lang siya, malinaw na ito yung role niya ng pagiging anak, pagiging tao na maging Mesiyas o Messiah. Amen? Para sa pangatlo, celebrate Jesus as the Savior. Ipagdiwang si Jesus bilang tagapagligtas. Yung buhay ng Panginoon sa pagiging tao, nakaplano na. Alam na niya. Nasa langit pa siya, kasama ng Diyos Ama sa langit. Alam na niya yung kanyang lalakaran. Alam na niya yung kanyang misyon sa lupa. Alam na niya yung kanyang magiging tungkulin. At isa dito, yung pagpapakilala bilang tagapagligtas. Saan tayo ililigtas ng Panginoong Jesucristo? Sa ating pagiging makasalanan. Saan tayo ililigtas ng Panginoong Jesucristo? Sa ating mga sarili. Saan tayo ililigtas ng Panginoong Jesucristo? Ililigtas tayo sa kaparusahan ng Panginoong Diyos Ama. Dahil, kung hindi natin makikilala ang Panginoong Jesus, dalawa lang ang destinasyon ng tao. Una, langit, sa presensya ng Panginoon. Pangalawa, saan? Doon sa may kumukulong apoy. Amen. Sa impyerno. Realidad yun. Totoo ang langit at totoo rin ang impyerno. Totoong may tagapagligtas at totoo rin na mayroong mapupunta sa impyerno na hindi tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Amen? Sino dito ang papuntang langit?
Si Ate Norma, hindi sigurado. Hindi ko naman sinabi ngayon ka napupunta ng langit. Yun na ang pinakamagandang destinasyon ng tao. Iyon na yung pinakamagandang buhay na mararanasan ng isang mananampalataya. Amen. Iyon nga yung hinihintay natin eh. Iyon yung darating. Iyon yung darating na pinakamagandang buhay at pinakamagandang kalalagayan ng isang mananampalataya. Bakit? Bakit ayaw pang pumunta ng langit? May hindi maiwanan, patuloy na kumakapit sa buhay na ito. Mas mahal yung nandito sa lupa kaysa yung nasa langit? O hindi sigurado kung sa langit ang kanyang destinasyon? Amen? Kasi maraming tao takot mamatay. Kasi hindi nila alam kung ano ang kapupuntahan nila. Hindi nila alam kung ano ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero tayong mga naliwanagan na ng katotohanan ng salita ng Diyos, alam na natin ang magiging buhay natin pagkatapos ng kamatayan sa katawang tao. Dahil bibigyan tayo ng panibagong buhay ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan, yung buhay na wala ng kamatayan, yung buhay na wala ng paghihirap, yung buhay na walang sakit, yung buhay na puro kaligayahan na lang. Bakit? Kasama natin ang presensya ng Panginoon. Kaya lagi nating alalahanin, salamat Panginoon, dahil tagapagligtas kita. Ano man ang mangyari sa akin sa buhay na to, mamatay man ako ngayong araw na to, alam ko na ikaw ang aking tagapagligtas at alam ko kung ano ang aking destinasyon. Ang sabi ng salita ng Lord sa Matthew chapter 1 verse 21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Amen? Ito yung mga pinipili ko kasi dito malinaw na sinasabi yung pangalan ng Panginoong Jesus. Na siya ang magliligtas sa atin sa pagiging makasalanan. Amen? Marami hindi yumayakap sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Dahil marami, sabi nga, deceived by the enemy. Sila ay natamnan ng katuruan na ang kaligtasan nila ay sa sarili nilang magagawa. Amen? Hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Hindi nila kailangan si Kristo. Dahil naririnig nyo naman, malulungkot ka nga pag naririnig nyo yun, na life is what you make it, or faith is what you make it. Yung magiging buhay mo sa hinaharap ay sa kung papaano mo gagawin at paplanuhin ang buhay mo. Nasa kamay mo. Nasa kamay ba natin ang buhay natin? Paglabas mo ba dito, alam mo na kung anong mangyayari? Ay, hindi mo pwedeng panghawakan na yung buhay mo ay nasa kamay mo. Yung buhay natin ay nasa kamay ng Panginoong Jesus. At sa kamay ng Panginoong Jesus, doon lamang natin masusumpungan yung kaligtasan, yung pagbubura, yung pagbabayad ng ating mga kasalanan. Kasi kung tayo ang nagbabayad ng ating mga kasalanan, deficit ka na. Marami na tayong utang sa Lord. Sa dami ng nagagawa nating kasalanan, kulang na yung ipambabayad mo. Amen?
May makakapagsabi ba dito kung ilan ang nagawa niyang kasalanan hanggang sa buhay na 'to? Bakit? Hindi niyo binibilang. Amen. May naglilista ba? May nagbibilang ba kung ilan ang nagagawang kasalanan laban sa Panginoon? Siguro, kung nagsusulat tayo, baka ganito nakakapal. O kaya, yung mga normal, kasi minsan susubukan mo. Yung mga madalas mong magawa, gagawa ka ng tally sheet. Di ba? Gagawa ka ng tally sheet. Nagsinungaling, ah, ah, ano pa ba? Nagnakaw, nagsalita ng mga salita, o sabihin mo na, ilista mo yung 10 utos ng Diyos. Sa 10 utos ng Diyos, ilang beses mong nalabag yun, hindi ka kasya sa isang papel. Amen? Sino dito sa isang panahon ng buhay niya ay hindi anong tawag doon? Hindi nagrespeto sa kanyang mga magulang. O sumagot sa magulang. Amen? Di ba? Kahit gaano ka kadisiplina, kahit gaano ka nakabait, kahit gaano ka na hinubo, sa isang panahon ng buhay mo, makakasagot ka sa iyong magulang. Amen? Kasi may mga pagkakataon na masusubukan yung pasensya mo. Lalo na sa panahon na makulit na yung magulang mo. Amen? May nakaka-relate na dyan sa gabi-gabi dyan sa likod. Amen? Pero may pagpipigil pa rin. Sabi nga, isa sa regrets ko, yung aming ina ay makulit din, lalo na nung nag-80 plus na. Lalo na nung nasa late 70s and 80s na siya. At bilang ina na nakasanayan, yaan nyo na kasi kabe-birthday lang. Nag-birthday siya sa langit noong December 5. Yung isa sa regrets ko ay may mga pagkakataon na nasasagot ko siya. Amen? Kasi nga, may mga pagkakataon na yung inaano niya yung pagiging ina na siya dapat ang nasusunod. May mga pagkakataon na yung sinasabi niya, hindi po pwede. Amen? Kaya walang makakapagsabi na hindi siya nagkasala. At walang makakapagsabi na hindi niya na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili sa mga kasalanang nagagawa niya. Dahil ang Panginoon lamang ang karapat-dapat at yung ginawa niya lamang ang katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos Ama para mabura yung kasalanang ginagawa natin. Amen? Yung dati, baliwala lang yung pagsisinungaling dahil pinoprotektahan mo yung sarili mo o ayaw mong makasakit. Pero ngayon, iba na yung pakiramdam kapag nakakapagsabi ka ng hindi totoo. Minsan, pag nabigla ka, hindi mo na proseso. Ang masasabi mo, oo, kahit hindi. Amen? Pag tinanong JM, nag-ML ka pa ba? May mga pagkakataon pag nabigla ay hindi na po. Amen. Pagka tayo hindi nagbabantay, ang isa sa pinakamadalas nating magawa ay magsinungaling. Amen? Ang sabi sa Tagalog, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol.
sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, kung titingnan natin dito, ang pangalan pa ng Jesus, ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Amen? Tagapagligtas. Kaya nararapat na ipakilala natin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas doon sa mga tao na hindi pa siya tagapagligtas. Amen? Lalo na sa mga mahal natin sa buhay na wala pang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Pang-apat, celebrate Jesus as the King of Kings. Ipagdiwang si Jesus bilang hari ng mga hari. Isa ito sa pagpapakilala sa Panginoong Jesucristo na siya ay mula sa salinlahi dahil siya ay galing sa salinlahi ni Haring David. Sila ay lipi ng mga hari. At doon kinuha ng mga bansa na may royalty na talagang yung pagiging hari ay minamana. Ibig sabihin, siya ginawang tao, pero yung lineage niya, ano ba yung lineage sa Tagalog? Pinanggalingan, salinlahi. Yung lineage niya, parang hindi malaki. Yung lineage niya ay kinuha mula sa mga dugong bughaw, mga dugong hari. Amen? Kaya kahit sa pagiging tao, hari pa rin siya. Pwede mo siyang sambahin bilang hari. Kasi dugong hari siya, dugong bughaw. Amen? Siya na ay hari ng mga hari siya sa langit. Pero nung naging tao siya, kinuha siya mula sa lipi ng mga hari. Dahil si Maria at si Jose ay galing sa lipi ni Haring David. Amen? Wala namang naburaman yung mga pagiging hari, wala nang hari at wala nang reyna dahil inalis na ng Panginoon, pero yung dugo niya ay galing pa rin sa lipi ng mga hari. Ang sabi ng salita ng Diyos, after Jesus, sa Matthew 2, verses 1 to 2, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Sa Tagalog, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Amen. Sa mga pag-aaral, yung mga pantas na ito, sinasabi na mga hari o mga pinuno sa bayang kanilang pinanggalingan. At base sa karunungan sa mga propesiya na ibinigay, alam nila na may ipapanganak na hari ng mga hari. Amen? Kaya sila nagpunta sa Jerusalem. At anong dahilan ng kanilang pagpunta sa Jerusalem? Para tingnan yung sanggol na ipinanganak na hari at ano ang gagawin upang siya'y sambahin. Amen? Dito iba ang, sabi nga iba yung respeto na ipinapakita sa mga pinuno ng bansa. Katulad sa England, meron pa rin silang hari at reyna.
Ngayon ay si King Charles. Kaya yung si King Charles, ayan, nakaupo na sa kanyang trono. Amen. May mga lugar din na may mga hari, reyna pa. Sa Norway, meron pa silang hari. Sa Spain, saan pa ba mga may royalty? Sa Switzerland ba, ha? Sa Saudi. Di ba? Kahit nga mga Arabo, may mga hari. Pero itong mga pantas na to, sabi nga, itong marurunong na tao na ipinakilala sa atin bilang tatlong hari. Alam niyo ba yung pangalan ng tatlong hari na to? O memorize ni Pastora Rosie. Dati pinagdiriwang sila tuwing January 6. Natatandaan nyo ba na ipinagdiriwang sila, merong 3 kings na tinatawag pagka January 6. At announcement, kasi yun ay birthday ko rin. Sabi ko, buti na lang, hindi doon kinuha yung pangalan ko. Kasi kung January 6 ay yung celebration ng 3 kings, January 6, tatlo lang pagpipilian, magiging Melchora, Gaspara, o Baltasara. Kasi yung mga panahon nila amang inang hindi sila palaisip ng magandang pangalan. So malamang-lamang, sa tatlong yun lang ang pagpipilian. Buti na lang si Lola ko ang nasunod, kaya naging Remedios. Amen? Pero ngayon, hindi ko alam kung sineselebrate pa ng Catholic yung 3 kings. Amen? Diba? Yung 3 kings sineselebrate. Pero dapat, ang isi-celebrate natin, yung King of Kings. Yung naghahari sa lahat ng mga hari. King of Kings, Lord of Lords. Amen? Bakit ipinapakilala ang Panginoong Hesus bilang hari? Kasi bilang tao, ang nagpapatupad ng batas ay hari. Noong unang panahon. Kasi ngayon, karamihan ng mga mere royalty, ang tinatawag nila, yung hari at mga reyna nila, figurehead na lang. Pag sinabing figurehead, alam na sila hari at reyna, pero sa pagpapalakad sa bayan, sa bansa, hindi na sila. Sa ilalim nila, may tinatawag na parliament. May mga nakaupong mga pinuno, katulad sa atin, may mga senador na gumagawa ng mga batas at nagpapatupad ng mga batas. Amen? So dito, ipinapakilala ang Panginoon bilang hari, bilang otoridad. Siya ang magpapatupad ng mga batas. Siya ang magpapatupad ng hustisya. Siya ang magpapatupad ng kung papaano ang palakad, lalo na sa mga bansa na nagpapakilala na Kristiyano. Amen? So malinaw, kaya siya ipinapakilala bilang hari ng mga hari, siya pa rin ang nagigibabaw sa batas ng tao. Ano man ang ilalagay na batas dito sa ating mundo, mangingibabaw pa rin yung batas ng hari ng mga hari. Amen? Kaya dapat alam natin na maraming mga batas sa ating bansa na mahirap sundin, mahirap yakapin. Amen? Pero karamihan din naman ng mga batas na inilalagay at inalaw ng Panginoon na maisulat ay sa ilalim pa rin ng batas ng Diyos. Ano yung isang batas na napakahirap yakapin? Minsan wala ka na lang magawa kasi kakaltasin na sa sweldo mo. Buwis. At marami dito, hindi nagbabayad ng buwis kahit mayayaman na. Amen? Yung mga doktor,
Nakakapagpa-check up ba kayo na hindi kayo nire-resibukan? Pag hindi kayo niresibuhan, hindi nakakasama yon sa binabayaran nilang taxes. Amen? Pero tayong mga common na mamamayan, bawat kilos natin, merong buwis. Lahat ng binibili mo, may kasamang buwis yun, yung tinatawag na value-added tax. Yung lahat ng kita mo, kung ikaw ay self-employed, dapat ikaw ay nagdideklara at nagbabayad ng sarili mong taxes. Eldertes, dapat ibinabayad ng tama ang income ng tindahan. Amen? Pero, pagdating sa simpleng bayad ng tax, hindi nasutupad. Amen? Kaya nga minsan pag may nag-exhort dito sa tithing, sa gobyerno nga nagbabayad ka ng 10% sa income mo. Pero sa Lord, hindi mo maibigay yung 10%. Amen? Ibig sabihin, pag ginagawa natin yun, nalalabag natin yung batas ng hari, yung batas ng Diyos. Kasi nagbatas siya na ibalik natin kung paano ka pinagpapala ng Diyos, ibalik natin yung 10 bahagi. Nung dumating yung sa New Testament, sa Aklat ng Korinto, sinabi, ayon sa sariling pagpapasya, maluwag sa kalooban. Pero hindi ibig sabihin no, na binabali ng batas yung 10%. Amen? Ang madalas nga, yung pagbibigay sa sariling pasya, iyon ay tumutukoy more of the offering, hindi sa tithing. Amen? Ibig sabihin, yung handog, yung paghahandog sa Diyos, ay pagbibigay ayon sa sariling pasya na bukal sa loob. Pero pagbibigay sa tithing, may itinalaga ang Diyos. Kung gusto mo ng sukat, ito yung 10%. Pero kung gusto mo magbigay ng more than 10%, ihihiwalay mo at iyon yung magiging offering mo. Amen? So 10% lang ang hinihingi ng Panginoon. Ayan, nag-exhort na ako sa tithing. Bakit? Kasi nararamdaman na ng church yung pangailangan sa pinansyal. Amen? Pero alam natin, magpo-provide ang Diyos, pero dapat makita sa bawat isang anak ng Diyos, sa bawat mananampalataya, yung pagsunod sa hari. Amen? Nagtatalaga, hindi naman para yan sa personal na pangailangan ng mga leaders ng church. Ito ay para sa pangailangan ng kabuuan ng iglesia. Amen? So, yun ang ibinulong sa akin ng Lord kaya napunta sa tithing, may batas ang Diyos. At siya bilang hari na nagpapatupad ng batas, dapat sumusunod tayo. At kung may batas ang tao, mas mangingibabaw yung batas ng Panginoon. Ano pa isang halimbawa? Mananampalataya ka. Yung magulang mo, hindi pa mananampalataya, binabawalan ka na sumamba sa born-again Christian. Mag-aaway kayo. Sino susundin mo? Batas ng magulang? Batas ng Diyos? Amen? Pero susunod ka sa maayos na kataraanan. Amen? Kailangan lang ipaliwanag mo sa iyong magulang kung bakit kailangan mong sumunod sa pagsamba na inuutos ng ating Panginoon. Amen? At yung panglima, celebrate Jesus as the Lord. Ipagdiwang si Jesus bilang Panginoon. Pagdating sa
Ano ba ang kaibahan ng pagiging God at pagiging Lord? Pag sinulat sa Biblia na God, ito ay sinasabing pinapatungkol yung capital na God, yung the great I am who I am, iyon ay pinapatungkulan sa Diyos Ama. Yung Diyos Ama. Pag sinabi namang Lord, ito ay pinapatungkulan, ito ay title na binigay sa Panginoong Jesus. Kasi siya yung binigyan ng otoridad ng Panginoong Diyos Ama para maging Panginoon ng sanlibutan. Amen? So malinaw. Kaya nga, pag sinabi natin, Jesus is my Lord, si Jesus ang Panginoon ng buhay ko. Si Jesus ang nasusunod sa buhay ko. Si Jesus ang aking master. Kasi pag Panginoon mo, master mo rin. Siya yung pinuno mo, siya yung nangunguna sa'yo. Pagiging Lord, siya yung may otoridad sa'yo. Kaya ka sumusunod dahil Lord mo siya. May otoridad siya sa'yo. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos sa John 13:13, "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am." So ang Panginoong Hesus mismo nagsasalita dito at nagpapakilala siya bilang Lord. Sa Tagalog, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. So malinaw, pag God at Lord, yung God, yung Diyos Ama, yung tinatawag na Yahweh o Elohim. Pagdating sa Lord, ang Panginoong Jesus yan, siya ay Adonai. Ibig sabihin, siya yung may otoridad para pamunuan, maging Panginoon ng tao, ng sanglibutang nilikha ng Diyos. Sige po, balikan natin. Why we celebrate Jesus? Bakit natin pinagdiriwang si Jesus? Dapat malinaw sa atin kung sino si Jesus sa ating buhay. At kung ipinamumuhay ba natin siya bilang sa limang pagpapakilala niya sa atin. Una, He is the Son of the Most High. Kailangan natin siyang ipagdiwang dahil siya'y anak ng kataas-taasan. Pangalawa, celebrate Jesus as the Messiah. Siya yung Mesiyas. Siya yung isinugo para maging tao. At may gampanin siya, may mission siya sa buhay. Siya yung pinili para maging katanggap-tanggap na pag-aalay para sa ating mga kasalanan. Kaya darating yung pangatlo. Siya yung ating Savior. He is our Savior, tagapagligtas. Dahil nagampanan niya yung pagiging Messiah, natapos niya yung kanyang misyon, siya ngayon ang tagapagligtas ng ating kaluluwa, ng ating buhay para tayo ay makaranas ng buhay na walang hanggan sa langit. At pang-apat, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat ipinapakita natin yung pagiging hari ni Jesus sa ating buhay. At paalala muli, yung pagiging hari niya, may mga batas ang Panginoong Diyos na dapat sinusunod at yung pagiging hari niya ay pagpapakita ng otoridad niya na magpasakop tayo sa kanyang mga batas. At yung panglima, celebrate Jesus as the Lord. Yung otoridad niya sa atin bilang Panginoon. Hindi lang siya anak, hindi lang siya Messiah, hindi lang siya Savior, hindi lang siya King, He is also our Lord. Amen? At dito na ako magtatapos. Ito yung sinasabi ko kung saan galing yung pangako ng Diyos na propesiya mula sa Isaiah chapter 9, verse 6. For unto, dito na nga ako, medyo malabo doon. For unto us, a child is born. Unto us, son is given. And the government
will be upon his shoulder, and his name will be exalted, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ito yung propesiya na ginampanan ng Panginoong Jesus. Pinakita yung pagiging anak at ipinakita yung otoridad niya bilang Lord, bilang King. Sabi dito, the government will be upon his shoulder. At higit sa lahat, ito yung mararanasan natin sa pagiging Diyos na. He is a wonderful God, a counselor, everlasting Father, and Prince of Peace. Sa Tagalog, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, binigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Amen? Mas maliwanag yung pagkakasulat sa English. Kasi pagdating sa Tagalog, may limitasyon yung mga salita na parang dalawa sa English pero isang translation lang pagdating sa Tagalog. Amen? Kaya bilang pasimula ng unang linggo ng taong ito, ng buwang ito, alalahanin natin ang ating Panginoong Jesus. At yung mga katangian niya o mga titulo niya, alalahanin natin at dapat nakikita natin yun dahil dapat nagpapasakop tayo sa mga titulo o otoridad ng Panginoong Jesus sa atin bilang mga anak niya, bilang mga iniligtas at bilang mga mananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po.